Bukas na gugunitain ang halos 4 na dekada ng EDSA People Power Revolution. Pero hindi na ito ginawang non-working holiday ng Marcos administration. Gayunpaman, may sari-sariling hakbang ang ilang educational institutions. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. February 25, 1986, nang patalsikin ng milyon-milyong Pilipino si Ferdinand E. Marcos mula sa Malacanang sa pamamagitan ng isang bloodless revolt na nakilala sa buong mundo bilang EDSA People Power Revolution. May 9, 2022, nang muling iluklok ng sambayan ng Pilipino ang anak ng pinatalsik na diktador. Sa loob ng halos 4 na dekada, ginugunita ang EDSA People Power Anniversary bilang isang regular holiday. Pero ngayong taon, special working holiday na lamang ito ayon sa panukala ng Administrasyong Marcos. Bilang pakikiisa sa paggunita, nagsuspende ng klase ang ilang mga pamantasan at paaralan tulad ng De La Salle University at University of Santo Tomas. Alternative Learning Day naman ang idineklara ng University of the Philippines. Ayon sa pamunuan ng UP, nasa kamay ng mga chancellor sa bawat constituent units nito kung magsususpindi sila ng klase. Pero ayon kay UP Diliman Student Council Chairperson Sean Latorre, kulang sa tapang ang naging desisyon ng pamunuan ng universidad. Yung pag-set nito ng quote-unquote alternative learning day at pagpasa ng burden sa local units, sa chancellors, para sa kung anong gagawin sa araw na yon is actually quite spineless, if I might say. It's spineless and walang pakundangan sa character na dapat ina-uphold ng pamantasan. Ayon naman kay former Bayan Muna Representative Teddy Casino, hindi dapat ginawang special working holiday ang EDSA commemoration. Paraan lang daw ito ng Administrasyong Marcos na baluktutin ang kasaysayan. So it is an effort, consistent effort ng mga Marcoses to revise history, to make our people forget yung nagawa ng ating mamamayan sa pagpapatalsik sa kanyang amang diktador. And secondly, siyempre, dahil napatalsik ng people power ang kanyang ama, ayaw niyang naiisip ng mamamayan o naaalala ng mamamayan yung kapangyarihan ng taong bayan na palitan through an uprising yung mga nasa poder. Dito sa EDSA Shrine Monument, idaraos ang kilos protesta bilang paggunita sa 39 People Power Anniversary. Inaasahang magsasagawa ng isang programa ang iba't ibang mga progresibong grupo upang ipahayag ang kanilang mga panawagan sa Administrasyong Marcos. Panawagan ng mga gugunita sa People Power Anniversary, labanan ang historical distortion. Anila, hindi dapat mawala ang diwa ng EDSA na lumalaban sa korupsyon at social injustice at ang pagpapanatili ng demokrasya sa bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.